Panoorin natin to ha. Emergency press con. Tabit Simpson, may ibubulgar. Unti-unting lumalabas ang katotohanan sa flood control project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Gumagawa na sila ng pera noon 23, 24, 25. Pinakamalaki yung 25. Pakinggan natin ang ibang naglakas loob na magsalita sa Congress na dapat gayahin ng iba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, CAA, sinalauna ng Kongreso. Hinawasan ng pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalauna ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, minsan, ng Presidente, ang ating Speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Pisang buhay. Maraming salamat, Congressman Naigaya Rize. Sana maraming gagaya sa iyo, si Manong Chavito. Okay. Pakinggan pa natin ang isang vlogger para hindi nyo sabihin na ako lang nagsasabi nakapansin. Ang vlogger, pakinggan natin na nag-comment si Michael Cayo para pasalamatan natin. Kung dalawa lang nakakaalam, Romualdez at Saldico, Naku, si Kayo to ah. Naku, baka madali ka ah. Kayo, ay naku. Alam mo naman yung mga bangag eh ah. O, panoorin natin. Si Kayo to eh. yung ibang mga politiko na kinabang, ang alam nila si Saldico at si Romualdez lang. Pag ang presidente ngayon ay inimbestigahan yung ibang kasama sa baba, legit yun. He can do that. Kapag inatake ko at gusto kong ipakulong yung ibang involved, can I do that? Without implicating myself. I become a hero. Hindi na ako nagsasabi. Siya ang gumawa, pero siya pa rin yung hero. Kaya sinungaling ang mga nagkukukin na tao. O, sinungaling daw yung nagkukukin na tao eh. Sino ba yun? Siyempre yung bangag kukin araw-araw. Sabi ng ate niya si Amy Marcos eh. Na si bangag araw-araw na kukin. Malala na. Wala. Sama. Tensya, nito to Irma. Oh, tensya. I will finish this. Okay. Yung anak ko nagugutom na raw to si Er. Ano mangyayari sa ating bansa? The only reason na nahuli niyo si PBBM ngayon, dahil kumanta si Saldico. Yun lang yung reason. Pero sa paper trail, wala. Romualdez is an evil genius. Romualdez is an evil genius. So ito po nangyayari mga kababayan sa mga hindi pa nakakita itong mga ito. So tuloy lang natin para makita natin lahat. Salamat Michael Cayo. Sana maraming gumaya sa katapangan mo. Manong Chavez. May reklamo ng Pangulo tungkol sa 20 Oh, yan ha. Si bangag naman pumirma oh. Yung 2025 budget 6.326 na trilyon. Yan yung sinasabi niyang pinag-aralan niya ng
4,000 pages. Ha? 4,000 pinag-aralan. 4,000 yun ha. Bangag, 4,000 pinag-aralan mo. Eh, araw-araw ka nagkukuking, sabi ng ate mo, si Amy Marcos, pinag-aralan. Tapos ito yung inano mo na ano, yung nabukong daming kurakot, wala kang alam. Kupal ka talagang bangag ka. Grabe ka. Pirma ka ng pirma, walang alam. 2025 budget, presyo, nagagalit siya. Presyo, mangled beyond recognition. Presyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So, pinirbahan pa rin. Alam na niya na scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak kay Sandico at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggal niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So, inaprubahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Tensya, Jaime, ano, this one medicine, don't drink. Wait me after 5 minutes, okay? Okay, Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno to. Pera ng taong bayan. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nanggaling sa gobyerno to. Pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakaway lang. Nawala. Pati yung PDIC, na kontribusyon ng mga bangko, in case of magsagulo, may insurance. Nawala rin. Pinanggal din para meron sila sinagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala pa kayo ngayon. Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala nang umiibig sa Senado. So, bago lang tuloy ko ito 19 billion was ordered back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa ito yung PAA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala na pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Then 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko na allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang office. Yan ang allocable, sabi ni Yusek Cabral, ha? Bilyon-bilyon. Allocable, Ayan si Tambaloslos, si Romualdez. Hayop ng kupal na yan. Di pa nakakasuhan. Isa pa yung si Jake. Si Sandro. Allocable, billion din. Magpartner itong dalawang hayop ng kupal nito. Kaya pork barrel king ang tawag sa kanila eh. Hayop talaga. Allocable.
tikas ng mga mukha niyong magnakaw kayo. Upal kayo. Mr. President, kasama ang DBM, DPWH, and lahat ng department mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirma niya. Hindi ko to, kundi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. By CAM, dito sinaksak lahat yung mga gusto nilang 100 million na para kay Bongbong Marcos. Grabe, no? 100 million sinaksak kay Bangag. Bangag Junior. Grabe, 100 million ha, sabi ni Chavit Singson. 100 million pala. 100 million, hindi pala billion. Kaya 100 million para kay Bangag. Yun lang, pero pera pa yung iba. Almost all department meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos, Sandy at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukunti na lang ang tao. Tapos, nandiyan 74 billion PhilHealth. Ang katapos yan, pupunta na sa Proposed General Appropriation Act. Propose lang yan dahil ang GAA, maging batas lang pag pinirma na ni Presidente. So dito, nandiyan pa rin yung 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuan to. So wala nang makikita ito sa Congress, magbubutuhan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado, pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed GAA, pabalik na kay Presidente. Ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente. Philippine 6.32 Yan yung 4,000 pages na pinag-aralan ni Bangag. Parang ginagago talaga ito ng Bangag, no? 4,000 pages, pinag-aralan, nabasa ba niya yan? Kupal talaga, no? Puro po pinagagawa araw-araw, sabi ni Amy Marcos. 4,000 pages. Grabe talaga to. Bangag talaga. Babu. Nagugutom na yan ako. 2 daw eh. Babu.